Alam mo, sobrang bait mo talaga, Catalina. Natawa si Catalina sa narinig mula sa kaibigan. Ilang beses na rin niyang narinig yon sa kaibigan, kung kaya sanay na rin ito. Pero salamat, Catalina, ha. Nabigyan mo ako ng kasagutan sa mga tanong ko. Isa na lang ang hindi ko pa masagot-sagot. Ano naman yon? Kung bakit sinabi sa akin ni Margot yon? Alam bang sobrang weird? Nanggaling kami kila Georgia at kitang-kita namin ang takot nito nung banggitin namin ang tungkol sa kung sino talaga ang may kagagawa nun sa inyo. Malakas ang kutob namin na meron pang pinagtatakpan nito. Napatango si Catalina sa sinabi ng kaibigan. Hindi nga siya nagkamali sa kanyang hula na tinutulungan itong pamilya ni Marvin na mapasawalang kasalanan si Margot. Baka dahil siya talaga ang gustong sumira sa atin. Hindi ba't ayaw niya talaga na magkatuluyan kayo noon pa? Napatango si Jen sa sinabing ni Catalina. Naisip niya rin ngayon at maaari nga yun ang sagot. Ngunit hindi pa rin siya sigurado hanggat hindi nila nalalaman ang sagot. Catalina, alam mo na hindi ko tanggap ang ginagawa sa ni Margot noon, pero gusto ko siyang tulungan para mapatunayan na wala siyang kasalanan. Napangiti si Catalina sa kanyang narinig at tinawakan ng kamay nito. Tumingin ng diretsong dalaga sa mata ni Jen at nagsalita. Kung saan ka masaya, doon ako, Jen. Isa pa kung anong alam ninyong tama, doon tayo. Ayoko din maparusahan ng taong wala namang kinalaman sa nangyayari sa atin. Napangiti si Jen sa sinabing ni Catalina at pareho silang napatingin sa may labas ng bintana nang marinig nila na mayroong kotse na pumarada sa ibaba. Nakilala kagad ni Jen ang kotse ni Marvin kung kaya napangiti siya. Nakita yun ni Catalina kung kaya inasar niyang kaibigan. Sus, inaantay mo lang pala talaga na pumunta siya. Natawa si Jen sa sinabi nito tumango. Akala ko nga hindi niya na ako susuyuin tulad ng ginawa ni Isaac sa'yo. Loko! Natawa silang pareho dahil doon at nagpaalam na si Jen na bababa. Hinayaan naman to ni Catalina at pinababa na ito. Nakita pa niya sa may bintana na niyakap ni Jen ang nobyo matapos itong ibigay ang bulaklak na dala. Masaya siya para sa kaibigan at hindi niya nagugustuhin na masirang kaligayahan nito dahil lang sa pagkakamali ng ibang tao. Ang kasalanan niya ay mananatiling kasalanan ng isa. Yun ang kanyang motto sa buhay simula nang malaman niyang may anak si Isaac sa ibang babae. Ang totoo handa niya nang tanggapin si George bilang anak ni Isaac. Kung hindi lang siya naghinala dito at noon ay baka naging tagumpay ang plano ni Georgia sa kanila. Napailing na lang siya sa naisip at lumabas na sa silid ni Jen. Pagkatapos dumiretso na siya sa silid nila ni Isaac. Samantalang sa ibaba naman kung saan napatawad na ni Jen si Marvin, malaking ngiti ng dalawa. Habang hawak-hawak ang kamay ng isa't isa, nakaupo lamang sila sa hood ng kotse nito habang nakatingin sa langit na puro stars. Buong akala talaga ni Marvin, mahirapan siya suyuin ng nobya, kung kaya hindi siya makapaniwalang napatawad na siya nito kaagad. Laking pasasalamat naman ito sa dalaga at nalaman niya mula dito na si Catalina ang naging malaking tulong upang ma-realize niya na hindi kailangan magtanim ng galit sa isang tao. Doon nalaman na rin ni Marvin na napatawad na siya ni Catalina. Ang kaso kailangan lang nilang patunayan ngayon na wala talagang kasalanan si Margot. Ngunit paano nila mapapatunayan yon kung hindi pa sila napupunta ulit kila Georgia? Dahil doon sinabi ni Marvin na tuloy na sila bukas sa Pampanga. Pumayag naman kagad si Jen dahil gusto na rin niya na mapatunayan na walang nagawang mali si Margot. Kahit na malaking katanungan kung bakit yon nasabi sa kanya. Wala na siyang magagawa pa doon. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang merong tumawag. Kay Marvin na numero lamang, number yon sa ibang bansa at hindi niya sana sasagutin nang maiisip na baka importante ito. Kaya sa huli sinagot niya rin. Hello? Marvin, mabuti naman at sinagot mo. I-save mo itong bagong number ko ha? Ate, gulat na tawag ni Marvin sa pangalan nito na tila naninigurado. Yes, syempre, ano ka ba? Sabi ko naman tatawag ako tuwing gabi, hindi ba? Napatingin si Jan kay Marvin dahil rinig nito kahit papaano sinasabi ng lalaki dahil naka-volume. Bakit ibang number mo? Takang tanong ni Marvin dito. Ayun na nga nakakainis na nangyari sa akin. Nawala ba naman ang phone ko? Sinusubukan ko siyang i-trace pero nagulat ako nang maya-maya na wala ng signal ng phone. Natigilan si Marvin at napatingin kay Jen. Naalala niya na number mismo ni Margot ang nag-text sa nobya. Ikaw bang nag-text kay Jan kaninang umaga? Ha? Kahapon pa nawawala ang cellphone ko. Kaya imposible na ako yun.
Kakatapos ko nga lang din natawagan sila mom and dad. Ano bang nangyari? May problema ba? Kusang napatingin si Marvin sa katabing si Jan. Kapwa alam na nila kung anong nasa isip ng isa't isa. O wala ate, sige na ate, magpahinga ka na muna. Alam kong pagod ka. Okay brother, ingat kayo dyan at kamusta mo ako kay Jen? Pagkasabi nun ni Margo, binaba na nito ang tawag. Ano yun? Ibig sabihin may nagpapanggap bilang Margo? Gulat na sabi ni Jen na siyang ikinatango ni Marvin. Ang tanong sino? Hindi kaya kung sinong nasa likod ng pinagtatakpan ni Georgia ang may kagagawa nito? Napatingin si Marvin sa nobya na tila gulat doon. Bakit nga ba hindi niya naisip yon? Kung ganon merong galit sa kanyang ate Margo kung kaya sinisiraan niya ang kapatid sa mga kaibigan. Ang tanong sino? Sino sumisira sa pangalan ni Margo at pilit na sinisisi nito mga kasalanan na hindi naman niya ginawa? Kinabukasan, maagang nagising sila Catalina dahil sa hindi nasahang bisita. Grandpa! Sigaw na tawag ni Samantang makitang kanyang lolo mula sa itaas. Habang si Samuel naman na nagkukusot pa ng matay nagising dahil sa pagtawag na yon ng kambal. Katulad ni Samantha, nalaki ang mata nito na makita doon ang ama ni Catalina na si Elian. Tumakbo din papunta si Samuel sa kanyang lolo at niyakap din ito ng mahigpit. Wow! Mukhang miss na miss ako ng mga apo ko ah! Natatawang sabi ni Elian na ikinatango ng dalawa. Miss na miss, lolo. Inaantay ko po talaga namin na pumunta dito, grandpa. Napangiti ng malaki si Elian sa narinig mula sa kanyang mga apo. Siyempre, hindi ako nag-iisa. Hulaan niyo kung sinong kasama ko. Pabiti na tanong ni Elian at nagkatinginan ng kambal. Pagkatapos, sabay tinawag ang pangalang Lola Kristen. Sakto na lumabas si Kristen mula sa likuran ng sopa kung saan siya nagtatago. Tumakbo muli ang dalawa papunta sa babae at natatawang sinalubong nito ang yakapan ng mga ito. Kung alam ko lang na ganito tayo kamis ng kambal, edi sana pumunta na tayo sa Pilipinas na mas maagahan, sabi ni Kristen kay Elian, na ikinatango naman ito. Mukhang hindi kayo titigilan ng kambal, Daddy, Tita Kristen. Paano kayo makakapunta niyan sa bakasyon nyo? Napatingin sila kay Catalina, nakabababalang galing sa itaas. Ginising kasi nitong kambal at maging si Isaac nakaaga naman na nagmano sa mga ito. Mukha ngang hindi Catalina, tawang sagot ni Kristen. Aalis po kayo? Kunot noon na tanong ni Samantha na marinig ang sinabi ng ina. Yes, our little princess. Nag-decide kami ni Lola Cristenyo na magbakasyon na muna sa Bohol. Kapag balik namin, tayo naman ang magbabanding. Ngunit napanguso lang ang batang babae dahil sa kanyang narinig. Buong akala pa naman ito na magstay ng matagal doon ang kanilang grandpa, lalo na't kadarating lang nito. Akala ko po dito muna kayo. Natawang mga to't lumapit si Isaac sa anak para mapaliwanagan ito ng maayos. Anak, hayaan mo muna sina grandpa at lola, okay? Remember, ngayon na lang ulit sila bumalik sa Pinas for how many years? Lalo ng grandpa Elian mo. Siyempre gusto nila na mag-date na muna na lang sila. Pagkatapos tayo naman ang i-date nila. Okay lang ba sa'yo yon? Hindi kaagad nakasagot si Samantha sa sinabi ng ama habang hawak siya nito sa magkabilang balikat nito. Sumingit na rin si Samuel sa pagkausap ng ama sa kanyang kambal para mas mapaliwanagan to. Saka magtatagal naman ata dito sila grandpa, hindi po ba? Tumingin si Samuel sa kanyang lolo na tila nagtatanong. Tumango naman si Elian bago sumagot dito. 1 month. 1 month kami dito, then 1 week lang kami sa Bohol. The whole 3 weeks kayo nang kasama namin. See? Paniguradong sabi ni Samuel sa kambal. Kung kaya maya-maya ngumiti na ito tumango. Okay po, basta 3 weeks kaming kasama niyo, grandpa. Yes po, princess. Tawang sabi ni Elian dito. Matapos yon, sabay-sabay na silang kumain ng umagahan. Sakto namang kagigising lang din ni Jan ng mga oras na yon. Masyado siyang napuyat kagabi sa pag-usap nila ni Marvin. Hindi pa niya nasasabi kila Catalina ang kanilang nalaman kaya mas lalong hindi niya nasabing totoo dahil nakita niyang ama nito na naroroon. Siyempre masaya din ito na sa wakas nakauwi na ito sa Pinas after ng ilang taon. Dahil sa pakikipagkwentuhan sa mga to, tuluyan na nakalimutan ni Jan ang sasabihin kila Catalina tungkol kay Margo. Nalaman niya na magbabakasyon ng dalawa sa Bohol ng 1 linggo. Sabi pa nga niya sa mga ito na mabuti yun lalo na't puro trabaho lang ama ni Catalina sa ibang bansa. Panahon na para mag-relax naman ito at finally, meron itong kasama sa buhay sa pagbabakasyon niya sa Pilipinas. Hindi na rin naman nagtagal sila Elian at Kristen kila Catalina.
dahil umalis na din sila papunta sa Bohol. Kahit na wala pang pahinga, biyahe kagad sila papunta sa pagbabakasyunan. Dumaan lang naman talaga sila doon. Gusto kasi ni Eliana daanan na munang Kambal. Dapat sa Bohol ang diretsyo nila. Ngunit nag-insist si Eliana sa Manila na muna sila bumaba bago sila magbakasyon. Wala namang problema kay Kristen dahil gusto niya na makitang Kambal. For now, sila na munang dalawa ni Elian bago ang mga bata. Paris, France. Inis na inis si Margo nang mawalang kanyang cellphone. Hindi niya maalala kung saan niya ito naiwan. Kung sa school ba na pinapasukan niya o sa pinuntahan niyang park para kumuha ng idea sa project nito sa school. Yes, pumapasok ngayon si Margot at nagtitake siya ng fashion school. Pinagpatuloy niya kagustuhan niya na noon pa man sa pagdedesign ng mga damit. Hindi niya lang ito napurso noon dahil masyado siyang naging bulag sa pag-ibig. At dahil nga busy si Margot sa school, hindi siya kagad nakabili ng bagong phone. Pahirapan pa para sa kanya na makabili ng SIM na maaari siyang makakontak sa pamilya sa Pinas. Mabuti na lang talaga at merong mga online apps ngayon na mas pinadali ang pakikipag-communicate sa mga mahal nila sa buhay kahit nasang lupalo pa ito ng bansa. Kaya nang makabili siya ng phone, tinawagan niya kaagad ang pamilya. Inuna niyang kanyang ama Tina na makausap ng mga to, si Marvin naman ang tinawagan niya. Nagtaka pa nga siya nang sabihin nito na meron daw siyang sinabi sa nobya nitong si Jen tungkol sa sikreto nito. Doon pa lang mas lalo na siyang naghinala na merong gumagamit ng pangalan niya na siguro niya tuloy ngayon na sinadyang kunin ng phone niya para lang i-message nito si Jen. Wala siyang idea kung sinong maaring gumawa nun sa kanya, lalo na't wala naman siyang ibang kaaway. Siya actually ang nangaaway noon at wala siyang inaapakang ibang tao kung hindi si Catalina at Isaac lamang. Napaka-imposible naman na silang dalawang gumawa nun dahil bukod sa hindi pa nga sila ayos, ang layo-layo naman ng mga to para kunin ang cellphone niya. Kaya isang malaking katanungan sa isip ni Margo kung sino ang salarin sa likod ng lahat ng yon. Ngayon nga, kakababa lang ni Marvin ang tawag niya dito at kahit hindi sabihin ng kapatid niya, alam niya nagtataka na ito kung sinong gumagamit ng number niya. Kahit siya nagtataka na rin. Dahil magkaibang oras sa Paris at Pinas, nagpa siya si Margo na dumiretso ng sa mall para mamili ng kailanganin niya sa damit na kanyang project. Nakagawa naman siya ng design at mananahin na lamang siya sa kanyang apartment. Tanging mga tela na lamang ang kailangan niya at meron siyang alam na magandang bilihan kung kaya doon ang diretsyo niya. Habang nasa biyahe siya papunta sa patutunguhan, hindi maalis isipan ng babae kung sinong sumisira sa kanyang pangalan. Yung tipong nagtinuka na, pero pilit ka namang ginagawang masama ng ibang tao. Ang malala pa sa mga tao na nagawa niya ng kasalanan noon. Mas lalong pinapasama nitong image niya sa mga ito. Kahit na anong isip niya sa maaring may kagagawa noon ay wala talaga siyang maisip na may kasalanan sa likod ng lahat ng yon. Natigil ang pag-iisip niya na makita niyang naroon na siya sa mall na pupuntahan. Pagkababa niya na sinakyang taxi, pumasok na siya kaagad sa loob upang magtingin-tingin ng mga tela. Still habang namimili siya ay nasasakop ng kanyang isipan ng problema niya sa Pinas. Dahil doon hindi siya makapag-focus ng maayos sa kanilang project. At kulang-kulang nabili niya paglabas sa store na pinagbilhan niya. Nakakainis naman, reklamo ni Marco sa sarili. Nang i-check niya mga nabili niya dahil kulang yon. Babalik na sana siya sa loob nang matigilan siya dahil merong nahagip ang kanyang mga mata. Hindi siya maaari magkamali kahit na sobrang daming tao sa paligid ay kilala niyang lalaki. Lalo na't in love siya dito noon. Si Rafael, siguro out of curiosity tungkol sa lalaki, imbis na bumalik muli sa loob ng shop na pinanggalingan para sa kanyang project, nagkusang paan na sundan ito. Wala lang, curious lang siya sa lalaki. Lalo na't mas lalo tong gumapo sa kanyang paningin. Wala naman siyang balak na balikan ito dahil matagal na siya nitong iniwanan. Simula din nang mamatay ang kanilang anak, nag-iba ng pakikitungo nito. Hindi niya masisisi ang lalaki dahil number 1 na pinagsisihan niya noong ma-rehab siya ng pagkawala ni Sabrina. Araw-araw, gabi-gabi umiiyak si Margo at humihingi ng tawad sa kanyang anak. Ang taga niya na rin naging in denial sa kasalanang ginawa. Sinisipa niya si Isaac na naging dahilan para halos mabaliw ito. Napapabuntong hininga na lang talaga si Margo kapag naalala niya mga kasalanang nagawa noon. Pinagdarasal niya na sana isang araw mapatawad din siya ng mga taong nagawa niya ng pagkakamali, lalo na si Isaac at Catalina. Back to the reality, pumasok si Rafael sa isang restaurant kung saan maraming tao kung kaya malaking advantage yun kay Margo. Naupo siya sa pinakang likuran ni Rafael, sakto lang para marinig niya ito. Again, out of curiosity lang ang paglapit ni Margo dito. Hindi niya alam pero merong malakas na pwersa naglalapit sa kanya sa lalaki. Yung pakiramdam na dapat lumipat siya dito.
Dumikit siya dito para malaman niya kung anong ganap sa buhay nito. Hindi yun dahil interesado siya sa lalaki. Basta hindi niya ma-explain. Nag-order to ng pagkain kung kaya nag-order na rin siya. Nung una akala niya wala naman siyang mapapala doon o maririnig man lang mula sa lalaki na buhay niyang ganon. Pero maya-maya natigilan siya na marinig niyang usapan ito sa kabilang linya. Meron kasing tumawag kay Rafael at narinig niyang pagtawag nito sa kausap ng mommy. Ang tagal nilang naging magkarelasyon ni Rafael at palihim pa nga ang mas marami doon dahil niloloko nila si Isaac. Pero tandang-tanda niya na sinabi nitong wala siyang ina. Malinaw na malinaw, sinabi nito na patay ng mommy niya. Naiisip niya baka bagong babae nitong tinatawag niyang mommy. Meron kasing ganun na mommy at daddy. Ang kanilang call sign pero the more na tumatagal ang usapan ng mga to'y mas nasisiguro niya na hindi to karelasyon kundi isang tunay na ina. As in birth mother niya, which is malaking katanungan sa isipan niya. Kung gano'n nagsisinungaling ang lalaking ito tungkol doon, sa ilang taon nilang pagsasama nagsinungaling ito. Parating na si Grandma sa Pinas, Mom. Rinig niya sabi nito at doon nakumpirma ni Marco na ina nga nitong kaniyang kausap. That's good. E di umaayon pala sa plano natin ang lahat. Natigilan si Margo sa narinig. Anong plano? Hindi kaya? No, imposible. Bakit naman ako sisiraan ni Rafael? Wala sa sariling kausap ni Margo sa sarili. Naisip niya na baka itong sumisira sa kanya sa Pinas pero imposible. Sobrang tagal na nila. Pero mayami natigilan siya nang maalala na siyang dahilan kung bakit nawalang kanilang anak na si Sabrina. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso at napakapit ng mahigpit sa kanyang kutsara at tinidor. Kumakain pa rin kasi siya ng normal para hindi siya mahalatang nakikinig dito. Bakit hindi niya ito naisip? Hindi kayo naghihiganting lalaki sa kanya dahil sa kapabayaan nila sa anak? Naalala niya noon na hinahabol niya ito sa Barcelona. Malinaw ang sabi nito na galit siya sa kanya dahil sa pagpapabaya sa anak nila. Nope, naayos ko ng lahat dito. Iniintay ko na lang ang flight ko bukas. Yes, Mom, don't worry. Wala siyang kaalam-alam na ako nasa likod ng lahat. Siya? Sinong siya? At siyang nasa likod ng... Sunod-sunod na tanong ni Margo sa kanyang isipan. Ngunit nadismaya siya na magpaalam ng lalaki sa kanilang usapan. Kung kaya sigurado siyang wala na siyang maririnig pa na information tungkol doon. Nagpatuloy na lang siyang kumain at nagdesisyon siya na sundan ng lalaki. Malakas ang kutob niya na meron itong kinalaman sa nangyayari sa Pinas. Ang paggamit nito sa pangalan niya, malakas ang kutob niya na si Rafael yon. Kung merong may galit sa kanya, nakaligtaan niya pala si Rafael. Sobrang valid ng reason nito para magiganti sa kanya. Kaya habang kumakain si Rafael, sinasabayan niya ito kahit nabusog pa siya. Nalalamig ang kamay niya habang kumakain at pakiramdam niya. Meron siyang malalaman na sobrang laking bagay na matagal niya nang hindi alam. Ngayon na narinig niyang usapan nito at ng ina nito, mas lalo siyang nakakasiguro sa kutob. Doon pa lang sa pagsisinungaling nito na meron pala siyang tunay na ina, naghihinala na siya.